It's my body. The ultimate space where cinema meets critical conversation. We aren't just reading, we're dissecting cultural discourse. So join our conversation and don't just echo the noise. Via Tini! Let's give it a beat. Again guys, welcome back to the second episode of the Beatbox. And again, I'm Yesha. I'm Dave. I'm Maha. I'm Irvin. And we are back again for the second episode. So ang topic natin for today ay films, but to be specific ay independent film. So pag narinig niyo yung word na films, yung general na film, the word itself na film, mga movies, ganyan. Ano yung mga pumapasok sa isip niyo? Pwedeng movies na movie title, or mga experience niyo sa films, ganyan. Or favorito yung movie. Yung general na film talaga. Kahit mainstream. Oh. Ako talaga, kahit paulit-ulit ko siya pinapanood, Titanic talaga. Kasi may talaga ng film siya, pag mainstream, Titanic talaga. Yung talagang favorite ko, di ako nasasabi. Kahit ano about film, kahit general. Dito, like sa Pilipinas, comedy film. Talaga, like sila babalik. Sila ba sila like nga ganun. Yung mga feel na happy-happy. Happy. Kung alam mo ba rin? Alam niyo, hindi ko siya inabutan, pero napapanood ko. Kasi nakapanood ko. Dolphy, sila. Tapos na yun, Galing pa nagkaroon rin po. Showing. Oo, matutanda na sila. Showing na nga ngayon. Reunion nila. Yun. Ako ano? Insidious. Horror. talaga siya. This is super iconic talaga. Actually, aabangan talaga. So pag ano naman, kasi may iba't ibang klase talaga ng films na may comedy, may horror, and dito sa Philippines, meron tayong tinatawag independent films. Or yung mga alternative cinema. Yun yung mga ano, based sa thesis natin, based sa research natin na pinamagatang lalabas na ng analysis of Letterboxd reviews on selected Cinematite 2022 films. Yes. So, ayun, meron tayong independent films. Meron ka na panood ng mga independent film? Yes. Dami. Madami na din. Una yung napanood, if naalala niyo. Ako yung Iska. Ako din. Yung una ko yung napanood. As in, pinakaunang napanood. Like, hindi pa natin, Di ba natandaan nung bata ko is nakanood na ako ng independent films. Pero yung parang may muwang na ako. Na alam Alam mo na may yung something independent. talaga sa independent films is yung Iska. Ako, yung Ganda sa Wala. Bago tayo nag-intro to film, napanood ko na siya. Kaya medyo nung nag-overnight tayo yung data eh. title proposal, sabi ko, uy, alam mo yun, follow ko lang. Uy, okay. Okay, gagawin. Ako same sa Iska. Like yung, dati akala ko, M&M lang yung indie film. Like wala lang budget. Kaya lang yung thinking ko, nung hindi pa ako estudyante dito sa LPT. Hindi pa ako, akala ko wala lang. Pero nung nagkaroon ako ng buwang yung Iska, grabe pala talaga. May lang independent films. At the same time, war shock siya. Para siyang thriller in a way na Yes. hindi mo na-expect na Oo, mangyayari. Ikaw, Ikaw, Ben. Ako forgot na, pero siguro baka Iska din. Iska din.
di ba kasi intro to Intro to film. film talaga. Eh, ginawa namin ng ano pala yun. Film review. Kaya, Kaya alala. talaga yung pinaka... Very culture shock din. Diba? Natapos mo ba? Medyo. Pinagyan Kasi, mo. kasi masakit talaga. Hindi ko rin tapusin eh. Talaga. Yun lang, yun pala may napanood yung independent films or meron pang iba. Ako Masahe. sorry, pero kasi ano talaga. Oo. Masahe. Yung kay Coco. Ah. Yung trending niya ng Yung memes. controversial. Ah, Yun yun. pala yun. Ah, yun Lagay lang. ko yan. Tapos na series. If meron mo kayong ano, like, paboritong independent film na talagang tumatak sa inyo, sa lahat ng napanood nyo. Pwede bang ano, like nabasa? Na, Pero hindi film siya. hindi natin napanood. Oo. Isa ba yan sa ano natin, TC? Yes. Ako, Oo, ano, sa akin. ako muna may napanood. Yung Liway. Meron siya sa YouTube. Ang pinaka nagtatak lang sa akin is based siya sa true story talaga ng director. Which is, grabe, yung ending, parang ending credits lang kasi nakalagay dun sa text na parang based on the childhood story ng director na parang, Liway! na parang shucks, totoo siya, gano'n. About siya sa yung about siya sa during Nakakulong sila. Marcos era. Yung nakakulong Oo, sila. yung nakakulong Okay, sila. okay. Yung parang may bata sa loob ng kulungan kasi nga parang yung magulang nila is parang nag-rebelde during Marcos time na parang nakikipaglaban sila sa kung ano ba talagang tama na mangyari and maging freedom during the Marcos era. Kaso yun nga, nakulong sila, syempre knowing that time. Tapos yung anak nila parang doon na lumaki sa kulungan. Tapos, yung way ng yung nanay kasi si Liway, tapos yung anak, nakalimutan ko yung pangalan ng anak niya lalaki. Tapos, syempre hindi alam yung anak na lalaki na outside kasi nga doon siya lumaki sa kulungan. Eh yung outside parang, anong tawag doon? Magulo ba? Anong tawag doon sa gera dati? Marshall. Martial law. Ayun, martial law. Parang martial law. Siyempre magulo sa labas. Tapos parang merong folklore na alam ko Liway din yung pangalan. Yun yung way ni Liway ikwento dun sa bata yung nangyayari sa labas. Parang connected siya sa Pilipinas kasi parang mga folklore na about kunyari mga engkanto, ganyan. About ganun yung kinukwento niya. Tapos ayaw ipakwento ng tatay kasi hindi naman daw totoo. Ganyan. Pero totoo siya. Like, Parang gawin na ayaw ng tatay pa sa akin yung anak. Grabe yung impact sa akin ng story na yun kasi nga knowing na totoong story siya, ganun yung nangyari sa kanya. Parang sobrang grabe yung paghihirap niya. Sobrang eye-opening talaga ng story na yun na dapat never again kasi naman yung apelido. Controversial pero go. Kaya yung sa thesis natin, diba, meron tayong ginamit na 5 independent films which is from Cinemalaya 2022. Explain mo na natin bakit Cinemalaya 2022. Sige, sige. Explain mo. Bakit nga ako Cinemalaya 2022? Kasi di ba, kasi Kasi di ba nag-pandemic? Doon nag-start ulit. Tapos dun ulit na parang nag-boom yung Cinemalaya. Cinemalaya. That's based sa Fresh start siya kasi nga post-pandemic. based sa Online. research parang Online. kakaiba din kasi yung First way. time. Nung time din yun. Ang dami Yes. pinagdaanan bago bumalik ulit sa Yes. face-to-face talaga na telling the story sa Cinemalaya. That's why importante siya. Tandaan niyo Historical. films. Yung aking tanda ko pa. Sa'yo, din sa'yo. Baseball sa reterata. Akin, Blue Room. Oh, yung sa akin, Ginhawa. Ginawa. Sa akin 12 weeks. Actually, nakikita ko din ang kanya Ganun na nga yun. about sa abortion. Yes. Diba? Like, ano talaga siya? Controversial. Which is until now, pinagdedebate na kung dapat ma-illegal. Legalize or hindi. Oo. Ano kasi siya, about siya sa 40 years old na siya. So, galing siya sa toxic relationship. So, parang dinidebate niya sa utak niya kung itutuloy niya ba yun. Kasi nga 40 years old na. So, hindi niya alam kung itutuloy niya ba yun. So, naano siya dun sa dilemma ba? Kung itutuloy ba niya or hindi. Kasi iniwan na nga din siya ng partner niya. Kaya nagkasigat sa ganun. Grabe yung, kahit yun, ano kasi, Cinemalaya films, syempre, parang limited talaga yung pag-stream niyan. Like, hindi talaga lahat makakanood.
may bayad talaga dapat. Tsaka mapapanood mo siya during that year lang. Mhm. So since limited lang talaga siya, most likely trailer lang naman natin, nabasa lang natin siya. Pero we acknowledge naman na naintindihan talaga natin yung story talaga nung talagang binasa natin siya and inintindi. So, ang pagkakano kasi sa 12 weeks yan, di ba? 12 weeks. Parang ang daming nagko-comment na bakit lahat ng tao is may comment pagdating sa... I mean, lahat ng tao pinapakinggan yung mga comment ng babae. Pero kapag when it comes to abortion na, hindi na nila pinapakinggan yung mga sinasabi ng against babae. sila. Laging against na sila. Parang always villainize ang women Oo. kapag it's about abortion. Yeah. Which is hindi dapat. Kasi Parang it's always my body, my choice until it's abortion. Yeah. Kasi sa ano natin eh. Kasi Tayo- Catholic tayo, Catholic Catholic country tayo. Yung ano natin, yung kumbaga yung culture natin, religious driven siya. Na parang lahat ng gagawin mo dapat naayon sa Bible, dapat ayon Sa sa church. utos ng Diyos, sa church, ganyan. Kaya yan talaga yung isang social issues ng bansa natin about abortion, which is never naging tanggap na maging legal ang abortion kasi it's like killing daw ng buhay. Pero kasi at the same time, hindi naman sila yung bubuhay sa bata. Parang isipin natin kung nabuhay siya pero mahihirapan din siya. Parang sa akin mas okay na hindi na Hindi lang na siya mabuhay. kung maranasan ko din yung hirap. At saka, nagbabayad kasi yung sa case. Oo. Ano ba tawag ito? Trigger warning. Trigger warning. Trigger warning, trigger warning. Siyempre, Pag yung iba, victim ka ng violence, ng sexual violence, sexual harassment. Siyempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na tanggapin mo na lang kasi blessing yun. Paano yun nangyari sa akin? Blessing ba yun? So, syempre, pag nakita mo yung bata, marirenig ka na, boom yung something. Syempre, parang, hindi ikaw dapat ang magsasabi kung blessing ba yun sa isang Kasi hindi naman ikaw yung nakaranas. Yun yung feel ko hindi maging gets ng karamihan. Ang factor din yung health. Kasi pwede ding maano like, paano kung mamamatay yung bata, tapos yung pipili kasi dun. So kailangan din kasi yung health niya. Health din. Marami din talaga dapat mga I-consider. factors na i-consider. Hindi lang basta-basta buntis, may anak, kailangan ipanganak agad. Siyempre, di ba? Marami din talaga dapat i-consider. And yun yung maganda sa independent films. Kasi parang iilan lang talaga yung mga nagaganyan na story sa mainstream, no? Parang wala pa akong napanood na about abortion talaga. Except sa Sunshine, di ba? Na which is galing din independent film. So, Nag-boom lang siya. indie films Naging talaga. mainstream Naging mainstream siya. Ano po yung ibang films natin na nagtataka? Yung ay sige. Ano yung sa'yo? Yung tumatak, yung pinakagusto ko, dalawa kasi sa akin, yung baseball tsaka yung reterada. Gusto ko yung reterada kasi pinakita doon kung anong mangyayari sa'yo pagtanda mo. Kasi di ka na malakas, di mo na kaya gawin yung dati mo kayang gawin. So magre-retire ka na, mapapaisip ka, what's next? Anong gagawin ko? Paano ako mabubuhay? Saan ako kukuha ng pera? So, ayun yung umiikot yung film na yung gawin. Like, yung natira niyang pera, like, ginano niya, pinang-sugal niya. Tapos na-addict na siya na na-addict, madami na siyang utang. Ganun. Hirap talaga magkautang. Ngayon talaga Tsaka yung film na yan, hindi na siya simple na utang and all. Ang natakal dyan na issue, actually about parang retirement plan. Kasi based sa thesis din namin sa mga na-research natin is meron talagang dapat na parang retirement plan sa mga gobyerno, sa mga magre-retire na, but ayun nga, sa film, since parang wala siyang retirement plan, parang wala nang pakialam yung mga gobyerno pag retire na dun sa film. Parang, ayun na, bahala sa buhay niya hanggang sa nautang na ng utang, sa bigo, marami din na yun. Kasi Mm. syempre, Natatakot retire din na. na parang sakit Wala na yun. silang source of income. Parang maglilid talaga sila sa gambling. Kasi ang nasa isip nila, pag sinagal ko to, babalik naman to, mas malaki sa akin. Pero hindi naman kasi always ganun yung nangyayari. Wala na siguro magawa din kasi yun ang pagkakabala. Oo, So guess din naman. Kasi nga Actually, walang naman- balak ang gobyerno. Sa mga, hindi naman sa, sila
program ang government for mga senior citizen, yung mga Yeah. retired. Kahit yung simpleng business lang na mag-provide. As in, may pagkukunan pa rin. Tsaka di ba may mga nakukuha sila na pension ba yun? Ayun. Yung mga pension. Pero yung pension kasi, kinatrabaho yan. Before pa. Eh, paano pag hindi nagtrabaho? Hindi walang Ayun. pension yung tao. So yun yung Walang mas makukuha. maganda if may at least parang livelihood program na kahit matanda ka na, kahit retired ka na, kikita ka pa rin. Pero syempre, Tsaka it's Philippines. maganda yung mga business din na nag-ano. Tulad yung dyan, sa KFC dyan. Yung mga servers nila, mga Kasi natanggap. yan, oo. May mga natanggap din naman na business. Kaya maganda din. Ano pa yung isang film mo? Based About naman yun sa baseball, about siya sa war. Batang lalaki, mga teenage, mga siguro 16, 15. Gusto niyang maging athlete. Pero yun nga, may war. So pinilit siyang sumugod sa war. Yun. So, meron kasing war na ano yung parang basta-basta war na lang dahil sa gulo. Ganun. Alam ko, based sa pagkakabasa ko, about parang ganun siya. Parang ang daming inosente and also dreams na namatay dahil dun sa war and mga grabing militar ba, kumbaga. Yun yung parang gustong ipahiwalay sa film na marami talagang inosente. Parang hindi na tumatawa yung katay. Ayun ko hindi ko nga alam eh. May gusto ko ba sabihin, friend? Gusto ko ba yan? Gusto ko ba yung friend? Like sa war, yun nga, ang dami ng mga innocent na ano, dahil sa war. Tsaka sa yung mga dreams nila. Kaya dapat, Yun nga. hindi sila kinukulong sa kung ano mga Dapat lumabas na sa Comfort zone. nang hindi nasasaktan Yes. and buhay pa rin ng healthy and very safe. Yung film mo naman. Yung sa akin, ginhawa siya. Mm. Ang pangalan ng bida doon, Anton. Tapos aspiring boxer siya. Boxer. Boxer. vaccine. As in, as in ganyan. Tapos may kapatid siya, yung pangalan Saul. Saul or basta parang ganun yung name. Yun yung older brother niya, which is boxer din. So, parang na-inspire siya sa kapatid niya. So, parang nagkaroon siya ng opportunity sa Manila as, boxer. Tapos pagdating niya dun sa Maynila, dun niya na-discover na yung harsh truth na hindi porket sinabi mo Maynila, maraming opportunity. Kasi di ba yun yung kapag hindi ko nilalahat, hindi siya generalize. Pero kasi ang palaging tingin ng mga nasa province, kapag nag-Maynila ka, marami kang opportunities, maraming trabahong maraming trabahong maghihintay, mataas yung kita, madali yung buhay. Pero yung totoo kasi, ano siya hindi siya ganun kadali. Lalo na Maynila, marami ng tao dito. Overcrowded na yung Manila, diba? So parang mas kumukunti yung opportunities, tapos dagdagan pa ng government na kulang sa support. The cost of living. Oo, mataas yung cost of living, tapos ang liit ng sahod. So parang sa film na yun, kaya siguro, ito yung pagkakaintindi ko dun sa synopsis ng film. Against yung mother niya, kasi alam mo mother niya na ganun nga yung magiging buhay niya sa Manila. Which is totoo naman. Sa totoong buhay, ganun naman talaga yung mga nasa province, nag-dream sila na nakarating ng Manila kasi yung nila sobrang civilized ng dito ng lugar, ng trabaho, sobrang taas ng pay, pero actually same lang din naman. Actually, mas maganda pa nga tumira sa province. Ang ano lang siguro dun sana talaga again, ito ay call out ulit sa government. Na sana magbigay sila ng magagandang trabaho sa mga nasa probinsya. Para hindi lahat nag-move sa Manila kasi overcrowded na naman. Oo. Sahod ba? Oo, sahod. Or magtayo ng company, like mga factory sa mga province para hindi na sila. O kaya bigyan sila ng ng mga budget for their mga sakahan. Yung mga pera na wala. So sayang mga national budget na yun. Kaya Mayaman naman talaga kasi ang So, Philippines. di ba, parang naging problem niya dyan is pinapakita na kulang talaga yung suporta sa mga sports. Hindi lang boxing actually. Marami pa talagang yung mga hindi masyadong kilalang sports, pero sobrang maraming magagaling sa lansangan. For example, larangan, sa mga larangan. Michael, yung skate. Michael. Michael Sindro. Siya
Marami tayong May pwedeng time pa ibigay sa kanila na privilege. Marami tayong pwedeng ibigay na advantage. At saka mga benefits. I know hate sa basketball, pero yun kasi yung pinaka-focus And natin volleyball. sa Philippines. Yeah. Oo. Basketball, which is, Volleyball. hindi naman built yung body ng Filipinos for this. Like, maliliit naman din Marami kasi. pang iba talaga na sports. Maganda sana lahat equally na Natutunan ibigyan. ng pansin. So, sobrang sad lang nung yung mga athlete natin nagpo-post para manghingi ng sponsor. Yeah. Yung mga nagsusolicit, kailangan pa Oo, when in fact, Tatawagin pang NPA. Tawagin sila ng NPA. Di ba Pwede- si Heidi sinabi na siya. Oo. Kasi naliliw siya. When in fact, dapat meron nakalaang budget dyan. Alam mo? Meron, talaga. Meron, pero sana nakakasaan. Kasi honor yung species. Asa kaya? Nasaan? Sino kayo ano naman sa sports? Si Pero for yan naman, last For film. you. Yeah. Yung last film sa akin, Blue Room. Actually, parang natuwa din ako. Natuwa ako na parang ito yung nakuha ko kasi sobrang naging pasok talaga siya sa Philippine settings natin. Yung Blue Room kasi is about mga police. Alam mo yung EJK? Oh my God. So, dito naman is, parang ganun siya. Kasi drug trade, di ba, EJK is more like nung mga drug war, parang mga namatay na inosente. And dito naman, parang teenager sila, tapos parang nahuli sila during drug trade. Tapos, kaya siya blue room kasi parang kinulong sila or nandun sila naka-isolate sa blue room ng mga police. Habang kinakausap. Tapos, ang ending niya, yung isa doon, may kakilala siyang police din or something na mataas din yung rango na police kakilala. So, ang ending, pinalabas sila kasi may kakilala. Connection. And now, parang pasok din siya sa atin kasi kung may kakilala ka, ligtas ka, paano pag wala, di ba? Pag mayaman ka, ligtas ka sa drug war or sa anumang pahamak. Kasi mayaman ka, may kakilala ka, May power ka. may power ka, may advantage, may benefit ka. Pero paano yung mga wala? Tayo nga lang na parang dito, gitna. Parang gitna lang din yung ano natin kung 50-50. dangerous ba, risk ba yung buhay natin or hindi. Paano ba yung mga nasa ilalim talaga, di ba? Na talagang walang inosente, pero talagang Mga nadadapa. kapuspalad. Mga Mm. kapuspalad. Sobrang naging eye-opening talaga siya. Na parang na-awaken na, ay, may mga taong ganito. Pero ang due process is always available sa may mayaman ka. Pag mahirap ka, kapag mahirap ka, sabihin na natin mali yung pagnanakaw. Alam niyo yung mga nagtitending ng mga lolo, yung mga nanakaw para sa food, nanlilimos ka lang, huhulihin ka na. Like, Tapos yung mga ano. yung mga drug lord, hindi, mga malalaking drug lords, hindi nga mahuli-huli yung lolo na namamalimos para may mapakain sa apo, hindi na huli. Oo. Di ba? Okay. Parang sobrang, ano siya, yung Blue Room, kumbaga for me, mix siya ng injustice, tsaka ng poverty. Oo. Poverty talaga, tsaka injustice. Kasi kapag mahirap ka, kahit sabi, ituro ka lang ng mayaman na, ayan, drug lord yan, go, huli. Huli ka. Wala kang huli. magawa. Pag mayaman yan, dadan ka. Hindi, sa kung process. hindi kilala yung apelido mo. Oo, babayaran ka mag-bail. Pag mahirap, bumabulok sa kulungan. So parang, marami talagang problema sa atin. Yung mga pulis na There's sa less puso, justice ang pulis na system. dulo. Oo. Pulis na ng puso. Tapos parang, ano lang, no, parang, ang tawag dito, parang convenient lang yung justice talaga pag mayaman ka. Kasi may pambayad ka ng lawyer. Paano yung mga wala? Parang, magsasuffer na lang talaga sila. Tatanggapin na lang talaga nila. Kaya, naniniwala ko dun sa, ano, hindi lahat ng nakakulong masama. Totoo. Yung iba parang nadamay lang din Oo. talaga. Kasi Or in prime napag-brain, example, napag-ipitan ng injustice talaga. prime example na mangalimus ka lang, lolo, para may mapakain ka sa umuhuling ka kasi bakit kayo humuling kasi daw nakaalat sa kalsada, bawal daw yung ganyan. Eh, nung gagawin, at least parang, di ba, hindi ka naman namumwersa. Hindi ka naman Tatanong ka lang naman, pwede po bang makahingi ganyan? Hindi ka naman nagsabi, uy, bigyan mo ako. Hindi naman ganun. At least hindi nagnanakaw. Sino kaya? Okay. So, after natin ma-chop down
mahimay-himay yung mga films na ating na thesis, na research, na sama sa ating data analysis. Kung gagawa kayo ng independent film, about saan? Yung pinaka-topic ba? Kunyari iba, drugs, injustice, poverty, sports. Pero kung kayo gagawa kayo, ano yun? Cliche siya kung pakikinggan mo. Pero kasi ano talaga ako? Animal lover. Ano ba yung boyfriend ko? Hindi pala. Sige ko. Ano kasi parang sa akin sobrang kulang natin ng paghihigpit sa pag-a-abuse, sa pananakit sa mga hayop. So parang ako kung mabibigyan ako ng chance, maging director ng isang film, i-focus ko siya sa animal welfare. Kasi kulang tayo sa advocates. I mean, kung marami man tayong advocates, kulang naman tayo ng initiative from the government. Kasi manakit ka nga ng hayop dyan, sasabihin mo lang naman ako kulang sa pananakit na hayop. Pero meron. Meron, pero hindi lang siya ganun kahigpit. Sasabihin OA naman ito. Oo, Ano nakayod naman? mo. Pero, Gusto ko yan. kasi di ba may mga magulang na, hindi marunong magpalaki ng bata. Or may mga taong sadyang masasama ang ugali na nananahimik yung pusa, hiraan mo yung buntot, nananahimik yung pusa, bubuhusan mo ng mainit na tubig. Ano ba lang ba yung malasakit? Kasi tayo nga, di ba, parang, at least tayo may mga, at least kahit pa paano nakakakain tayo ng mga 3 times a day. Yung mga hayop kasi parang ano lang talaga sila, naghahanap lang sila ng nakakainan, ng matutuluyan, lalo na pag mga tag-ulan. So, sobrang, yun talaga yung gusto ko. Yung ma-focus naman siya sa animal rights. Ikaw muna. Ikaw muna. Turuan pa sila. Sa akin naman, common na siya. Like sila Cara Davi, sila Erwan Yusuf, ginagawa lang nila yun. Yung mga taong hindi pa nakakapunta ng syudad, yung mga sa bundok, yung ganyan. Yun talaga yung gusto kong pag-focusan ng kung gagawa ko ng film. Like, paano yung life nila, paano yung ginagawa nila sa gabi. Kasi tayo, pag sa gabi, pag pumahinga na, mag-cellphone pa tayo, mag-call pa tayo, sila, anong gagawin nila? Like, isipin nyo, matutulog na ba sila agad ng 6 p.m? Like, yung mga, lalo yung mga tao walang kuryente. Yung mga ganun. Like, ano kaya yung thinking process nila? Yung mga thought process nila. Yan, yun yung gusto ko. Ako meron parang tatlo. What? Kaya isa. Mga independent ko. Ano siya? Oh, sige, go. Isa. Yung isa, masyado siyang pwede bang bagitin? Yung sa mga sex worker. Yung parang ano siya, kasi di ba may stigma na, tama ba? Yung ano, sinishame sila. Pero kasi may iba din na ginagawa yun for money. Wala na silang choice, para makasurvive sa life. So parang gusto ko bigyan ng yung point of view ba din. Although marami nang gumawa, pero parang mas ano pa. Deeper. So, deeper. Para mas maintindihan siya ng basa. Or pwede din yung sa mga religious, yung mga organization. Diyan nga wala akong magiging kaaway. It's controversial, pero pwede naman siyang gawing like fictional, pero yung mga nabe-brainwash sa mga religious Like sila. something. Ay. Ayun, yung mga ganun. Sino kaya? Pangatlo. Yung pangatlo sa health, yun talaga. Yung Sa- controversy sa mga sa health. Like, Health? specific, Ano pwede like, like, physical. Uy, hindi gusto ko yan. Yes, Gagawa ko yung film help mismo. Gagawa ko ng film. Okay. Saan, bakit? Ay, sorry, ganyan. Bakit 24 hours pa bago nila i-cover yun? At saka, parang buong buhay nagbabayad ka ng fee natin. Diba? Pag nagbayad ka, parang wala ka sa kalahati yung mababa. Diba? Very good. Same din kami ni Irving. Health. Very good kayo dyan. Kasi may napanood ako kagabi sa TikTok, iyak ako iyak sa banyo. Yun? Iyak ako nang iyak. Sa banyo. Ano? Yung talaga? Yung sa TikTok, ewan ko nakita niyo, yung matanda, nangunguwi siya ng tulong sa nursing student. Oo. Tapos Nicole. parang, Yeah. nagbebenta siya ng sigarilyo. Candies. Candy. Tapos, naiyak ako. Fiction ba? Hindi ko
na yung tulungan mo. Oo, nahihirapan daw siya Napapasok ng huminga. init. Kasi sa init daw. Tapos pinupunasan siya. Tapos sinabi Tapos, daw, hindi daw siya makapagpa-check up kasi nga Kasi malayo yung hospital. bago daw siya makarating, patay na siya. Oo. Sino na video? Yung nursing student. Parang kinikwento niya na. May video talaga siya. Pinupunasan niya yung lolo ng basa. Oo. Kasi para ma-cool down yung ano. Kasi nga parang may stroke na yung lolo. No? Ayun, gusto ko about health, specifically yung mga about ganun na yung walang-wala talagang kakayanan na pumunta ng hospital or magpa-check up man lang if may something na problema sa kanila. Kasi, di ba, tayo may privilege pa tayo na magpa-check up. Kahit hindi tayo ganun kayaman, pero kaya natin May kaya. magpa-check up kung may nararamdaman tayo. Pero yung mga ganun, lalo na yung mga lumalaban ng bata, mga nagtatrabaho talaga ng marangal, tapos mga matatanda pa, tapos yung iba wala pang family, di ba? Parang sobrang hirap sa kanila kung may nararamdaman sila, kaya sila lalapit, di ba? Parang wala silang ibang malalaman. At saka nakakainis kasi na pag mapa-public, private, basta nakita nila na parang yung katayuan mo sa buhay, hindi ganun. Yeah, hindi hindi nila nila requirements. i-prioritize. So, parang bakit kaya ganun yung health Kulang care yung system? facilities, walang Sa ganun. PGH. Sa ano? Bit lang. Sa, oo. Pinalinig na yun. Oh my God. Sobrang dami nang namatay sa hallway na yun, sa hospital na yun. Kaya nakakaawa. Kahit hindi pa na-admit. Hindi pa na-admit. Diba, may lalo na ng pandemic. Lalo na ng pandemic. I mean, gets kasi maraming na-COVID. Pero, actually, dapat ang isa sa pinakamalaking pinagtutuunan ng pansin ng government ang healthcare system natin. Kasi, syempre, sa hirap ng buhay, bukod sa mga ganyang sakit, ang lumalaki pa na case, CKD, mga bata ngayon. Syempre, sasabihin kumain kayo ng healthy. Paano kung ang affordable lang sa isang normal na mamatayan? Sardinas, noodles, Yun Yung mahal din. Itlog. parang masasabi mo lang yun kasi privilege ka. Paano yung mga yun lang yung kayang bilhin? Kaya, Kahit gulay, mahal yun. So, parang nagro-root talaga lahat ng problem sa Government. sa corruption. Government talaga. Government talaga. Okay guys, grabe yung heavy naman natin. Sobrang heavy. Pero huwag niyo muna din i-overall kasi meron pa tayong next. Pero it's good to know na meron talaga tayong natututunan sa independent films. And ayun, to wrap up, para mag-summary, kung i-compare natin ng films and independent films, yung films talaga, although may ilan na nagtatakal ng socio-political issue, pero hindi sobrang lalim and maybe hindi siya true story. Mas true story yung parang mga independent films and mas may laman. And based sa thesis natin, ang pinagkaiba daw talaga ng independent films sa mga mainstream is hiwalay talaga siya sa mainstream, yung budget na is low budget, walang mga big production company na nagsusupport. Tapos, yung pinaka image daw ng independent films is meron siyang thematic expression. Yung thematic expression ay yung may mga socio-political issue, pero in-express nila in an artistic way. Parang maganda yung pagkakalatag. Yun nga, may editing, may storytelling, may visual, may audio, may yung color editing nila, Color grading. color grading nila, parang bumabagay din doon sa story. Pag malungkot, pinukontin yung kulay, parang ganun. Hindi lang siya basta art, meron din siyang mga thematic expression na sobrang dami natin natutunan based naman sa mga pinag-discover natin. So, summary natin ng independent films is talagang pag napanood mo, parang magigising ka talaga nito. Yes. Parang ginalaw. Yun nga, parang Parang shock talaga siya. Na parang ma-realize mo yung mga maraming bagay talaga na nangyayari. Hindi lang sa buhay mo, sa buhay ng iba. Kaya dapat Be thankful. maging thankful and also take action. Yes. Hindi lang para sa sarili mo, para sa buhay din ng ibang tao. Kahit small lang. Kasi ang step every day, one day at a time is malaking action na din yan in the future. Diba? Kahit So ayan, to wrap up again, next episode natin ay about Letterboxd. Episode Yes, finally! So to give ng, kahit hindi one word, kahit ilang words, pero short lang,
describe yung next episode natin. Letterboxd. Discover me. Discover mo ano? 5 stars. Ako ano? Journaling. Ano sa'yo? Journaling. Sa akin ano, marvelous. Bakit marvelous? Dahil letterboxd ka sa akin. So guys, see you again sa ating next episode now to be Bye. Bye. Bye.